Sandali, kung ang habol mo lang dito ay makipag-away sa comments o ipaglaban lang yung team mo, mag-scroll ka na lang. Itong episode na to para sa mga taong nag-iisip, marunong magtanong ng bakit, at kaya maging fair kahit hindi komportable. Napansin ko sa comments, predictable naman yan. May nagde-defend ng religion nila, natural. Wala naman tao madaling magsasabing, oo nga mali ako. Lalo na kung religion na ang usapan. At ito yung key point. Pag nade-defend mo ang faith mo, ano ang reference mo? Kung Christian ka, Bible ang reference mo. Kung Muslim ka, Quran ang reference mo. Kung iba, may sariling sacred text, teachings, traditions. So ang nangyayari ganito, ginagamit natin yung book ng group natin para patunayan na tama ang group natin. Pero kung gagawin din yan ng ibang group gamit ang book nila, parehong logical ang itsura sa loob ng bawat group. Dito pumapasok yung psychology. Una, identity. Kapag religion ang usapan, hindi lang siya idea, madalas siya identity. Kasama yan sa pagpapalaki sa'yo, sa family mo, sa values mo, sa community mo. Kaya kapag may nag-question ng religion mo, ang feeling mo hindi lang belief ang inaatake. Parang ikaw, pamilya mo, at buong pinanggalingan mo. Sa psychology, tinatawag itong idea na malaking bahagi ng self-concept natin galing sa group membership. Pangalawa, motivated reasoning. Ang utak natin hindi laging truth-seeking mode. Minsan defense mode. May dalawang mood yan. Gusto mo maging accurate o gusto mong mapanatili yung conclusion na gusto mo. Kapag threatened ang identity mo, mas nangingibabaw yung directional goal. I-prove na tama ka, mali sila. Pangatlo, identity protective cognition. May research line na nagsasabing kapag ang impormasyon ay threat sa group identity mo, mas malamang na i-dismiss mo siya or hanapan mo ng butas kahit strong pa yung evidence. Hindi dahil bobo ang tao, kundi dahil defensive ang utak kapag identity ang nakataya. Pang-apat, cognitive dissonance. Kapag may narinig kang evidence o argument na sumasalungat sa pinaniniwalaan mo, may discomfort. Ang normal na reaction ng tao, bawasan yung discomfort, hindi laging hanapin yung truth. Minsan, re-interpret, minsan magra-rationalize, minsan iwasan yung source. And yes, may debate sa details at replicability ng ilang predictions. Pero yung basic discomfort then rationalization, pattern is widely discussed. Panglima, sacred values. May mga belief na hindi tinatrato ng tao as negotiable option. Tinatrato siya as sacred, absolute, non-trade-off. Kapag sacred ang isang value, hindi siya dinidiscuss parang presyo ng bigas. Kaya kapag may kumalaban, ang response madalas moral outrage or firm refusal, hindi let's weigh evidence. So anong takeaway? Hindi ito episode para sabihing mali ang religion. Itong episode para ipakita na minsan ang reason bakit tayo nagde-defend ay hindi purely evidence. Halo siya ng identity, loyalty, emotion at social belonging. At ngayon yung pinaka-practical na reality check. Kung ang proof mo ay Bible at ang proof niya ay Quran at ang proof ng iba ay ibang sacred text, pare-pareho kayong may internal proof. Pero kung ang goal ay fair conversation, kailangan tanungin natin, ano yung evidence na pwedeng i-check kahit anong religion mo? Ano yung common ground na hindi lang kasi sinabi ng book? Pwede mong gawin ito nang hindi binabastos ang faith. Una, ihiwalay mo ang dalawang klase ng claim. May claims na about meaning and purpose at may claims na about history or facts. Hindi lahat ng spiritual claims matetest like math. Pero kapag may factual claim, fair hanapin ang external verification. Pangalawa, itanong mo sa sarili mo, ano ang magpapabago ng isip ko? Kung ang sagot mo wala, hindi ka naghahanap ng truth. Naghahanap ka ng panalo. Pangatlo, mag-practice ng open-mindedness na hindi gullible. Open-minded does not mean oo agad. Open-minded means I will examine, I will test, I will compare. Accuracy mode, hindi defense mode. Pang-apat, i-check mo yung emotion mo bago ka mag-comment. Kasi totoo, pag high emotion, madalas lumiliit ang critical thinking bandwidth. Mas mabilis mag-react kaysa sa mag-analyze. Kaya bago ka mag-type, pause, breathe, ask, am I trying to understand or trying to win? At ito yung ending ko.
Hindi natin binuksan ang comment section para mag-away-away. Binuksan natin para mag-isip, respectful pero matalas, open-minded pero hindi uto-uto. So tanong ko sa'yo, kapag dinedefend mo yung belief mo, defense ba yan dahil evidence o defense yan dahil identity mo yan? Mag-comment. Pero one rule, hindi ito paramihan ng insulto, paramihan ng thought.